So guys, nagka-cuttings nga pala ako ngayon ng Boros-tail at ng Pretty and Pink. Ayan, mga Pretty and Pink ko. Tapos itong Pinkberry. Ayan. Ang pinakapuno nito ay nandun na sa aking mini greenhouse. At ito, kinatings ko to kasi nakalbo na yung kanyang, ito sa ibabaw nakalbo na. Ayan, nakalbo na kasi siya. So, kinatings ko. And then, itong mga maliit dito ay iniwan ko muna. Palakihin ko muna ng konti. Saka ko na siya tanggalin dyan. Kasi yung iba napakaliit pa. So, lagyan ko lang yan ng fertilizer para magkaroon ng nutrient yung lupa. Kasi napakatagal na talaga ng lupa, guys. Kung nakikita ninyo, matigas na yung lupa. Ayan. So, lagyan ko lang ng konting fertilizer yan para yung baby ay lumaki. And then, paglaki ng baby, saka na natin i-cuttings. Yung iba, yung medyo malaki na, ayan, ito, tinanggal ko na, ayan. So, kailangan ninyong tanggalin tong, dito, itong kanyang mga dahon dito sa baba, kasi dyan nagkakaroon ng mga bagong roots. So, kailangan ninyo tanggalin tong dahon, ayan. So, ito, pwede nyo agad na itanim. Kahit wala siyang ugat, pwede nyo agad itanim para hindi siya bumaliko. Kasi ito kapag ganyan lang siya, guys, itong ganito, magko-curve siya. So, ang ginagawa ko nito, tinatanim ko na agad. Hindi ko na siya inaantay na mag-ugat para hindi siya mag-curve, tanim na agad. So, dahil spring dito sa amin, mas mabilis siya magkaroon ng ugat, lalo na kapag growing season. Spring and autumn, mas mabilis silang nagkakaroon ng ugat. Pero pag summer, medyo matagal-tagal, kaya kapag nag-propagate kayo ng ganito ng summer, medyo mag-ingat kayo, lalo na sa watering, kasi kapag mataas ang humidity, and kung diniligan ninyo ng diniligan, yung stem niya, baka mabulok. Ayan, mag-ingat sa pagdidilig during summertime. And then ito, si Pretty and Pink, pwede nyo rin agad itanim. Ayan, kapag natuyo na yung pinagputulan ninyo, ayan, ito pinutol ko to 4 days ago na, kaya yung iba dito ay natuyo na. Hindi ko lang siya agad natapos nung nag-cuttings ako nito. So, ngayon is to be continue. Ayan. Kaya, ito pwede ninyo agad itanim. Kahit wala pa siyang ugat, pwede ninyo agad itanim. Kasi ito naman ay mabilis lang nagkakaroon to ng ugat, guys. Yung mga madali lang alagaan na succulents, Purple Delight, Pretty and Pink, Darly Sunshine, Ghost Plant, yung kapag growing season nila, mabilis lang silang nagkakaroon ng ugat. Pero pag summer, medyo konting mabagal. Ayan. So kapag summer, nag-cuttings kayo ng summer, medyo mag-ingat kayo sa watering para hindi mabulok yung stem. Ayan. So, kapag tinanim ko to sila agad, hindi ko agad dinidiligan. Inaantay ko muna ng mga ilang araw, saka ko na sila diligan. Halimbawa, mga siguro 5 days kapag growing season. Pero pag summer, talagang matagal. Umaabot minsan ng 1 month kasi nga, natutulog naman sila. Hindi sila masyadong active kapag summertime sa sobrang init. Kaya mabagal din sila nagkakaroon ng ugat. Ayan. So, kapag hinayaan nyo lang siyang ganyan, hindi nyo agad tinanim, magiging ganyan siya, guys. Magko-curve yung mas mahirap siyang itanim kapag nag-curve na yung kanyang stem. So, ako tinatanim ko na agad. Ayan. So, ito, tingnan ninyo. Kaya pinatayo ko para hindi siya mag-curve at madali lang siyang itanim. Kasi kapag nag-curve siya, hinayaan mo siyang nakaganyan, magko-curve siya at mas mahirap siyang itanim. Itong, Pinkberry. And then, itong mga tinanggal ko na mga dahon, ay ko rin to, i-propagate. Ilagay ko lang sa ibabaw ng lupa para magkaroon din siya ng mga babies dyan. Ito, matagal nga lang siyang nagkakaroon ng baby dito sa dahon. Yan, matagal siyang nagkakaroon ng baby. Pero sulit, guys, kasi ang mga babies na lumalabas, lalo na kapag lumaki na ng konti, napaka-cute, guys. Parang ganito. Napaka-cute ng baby. Maliit. Lalo na pag marami yung dahon na nilagay ninyo sa ibabaw. And then, sabay-sabay silang lumaki. Napaka-cute ng babies. Ayan. So, ayan. To be continue tayo. So, itong stem na to, pwede ninyong i-keep. Pwede din hindi. Kasi itong stem na to ay napakatigas na. So, kung gusto ninyong i-keep, lagyan nyo ng
fertilizer para yung lupa ay magkaroon ng nutrient kasi ito napakatagal na. Antayin ninyo magkaroon siya ulit ng baby sa stem, pero ako hindi ko na siya kinikip, lalo na kapag ganito na, matigas na, hindi ko na kinikip, tinatapon ko na. And dahil marami naman tayong ganito, mga babies dito na naglabasan, ayan, okay na to, ayan. So ito, hinedcut ko na to noon. Ayan, ito yung pinakaunang ano dito. Ayan oh. Hinedcut ko and then itong mga ito ay mga babies na lang sa stem. Ayan, hinedcut ko na siya dati. So ito lahat ay mga babies na. Ayan. So, ang the best time talaga na mag-head cuttings ng succulents ay spring and autumn. Siguro sa Pilipinas, mga bare months. Kasi yung bare months ang medyo malamig yung hangin. Mga bare months. Nakatira ako dati sa bandang Cavite. Ayan. So, kapag bare month na, pagtungtong ng September, medyo malamig yung panahon. So, siguro mga bare month na kung gusto ninyong mag-cuttings ng succulents. Kasi medyo malamig yung simoy ng hangin. Ika nga. Ayan. So, winter naman, meron akong mga propagation ng winter. Pero, hindi siya yung sinasadya ko talagang i-propagate. Kasi napakalamig ng panahon and matrabaho. Kasi kapag gabi kailangan ko siyang ipasok sa bahay and then sa tanghali ilabas. So medyo matrabaho kasi yun yung mga ginagawa ko nung nag-start pa lang ako na mag-alaga ng succulents dahil yung mga halaman ko nga ay konti pa lang. So ngayon nung parami ng parami, nag-stop na akong mag-propagate ng winter kasi matrabaho niya. Kailangan kong ilabas sa tanghali, ipasok sa gabi, and then kung summer naman, meron akong mga propagation ng summer pero yung mga succulents na na merong sakit, nag-stem rot, nagka-root rot, so kailangan kong i-save yung dahon para hindi ako maubusan ng variety ng succulents, so kailangan kong i-save yung dahon. So yun ang mga ginagawa kong propagation ng summer. So sa summer medyo mag-ingat din kayo kapag nag-propagate kayo ng summer kasi mabilis lang din magkaroon ng mushy leaves kahit hindi mo siya diniligan kasi sa taas ng humidity doon sila kumukuha ng tubig sa hangin. So nagkakaroon sila ng mga mushy leaves kapag summertime. So para sa akin ang the best talaga na mag-propagate ay spring and autumn. So, recommend ko talaga yung malamig yung panahon guys. Spring and autumn ang the best. Ito yung madiba na hinedcut ko during November, mga katapusan ng November. Ito yung madiba na hinedcut ko. So ito nasa loob ng bahay siya kaya nagkaroon siya ng baby. Ang dahon na iniwan ko dito ay 3. So, nag-dry na yung 2 dahon. Ito na lang yung naiwan. Nagkaroon pa siya ng sunburn kasi nakalimutan ko siyang tanggalin sa gilid ng bintana. Ayan, nagka-sunburn yung dahon niya sa ilalim. So, kapag nag-headcut kayo ng ganito guys, Echeveria, huwag ninyong ilagay direct sa sunlight kasi katulad nito, ayan sunburn, diba? So, kapag nagkaroon ng sunburn yan dyan sa gitna, kasi maglabasan ang baby dito, is dito sa gilid ng dahon. Yung mapula, dyan maglalabasan yung baby. Yan. So, iwasan ninyong magkaroon ng sunburn. Kasi ito, fresh kasi ito. Hindi kasi siya nakaka-receive ng sunlight dito sa gitna. So, ayan, diba? Natabunan siya ng dahon dito sa ibabaw. So, kapag ito, nakalimutan ninyong nabilad ninyo, magka-sunburn tong dahon. Sayang naman, diba? So, ito nilagay ko dito sa ilalim. Dito sila. Dito sila nakalagay sa ilalim. Ayan. Kasi hindi sila madadirect sunlight pero maliwanag. So, yung mga dahon na tinanggal ko dito, nagtanggal ako dito ng 5. And ito yung mga dahon na tinanggal ko. Ayan. Ito. Ito na siya. Ayan yung mga tinanggal ko. 5. Ang tinanggal ko, ang nabuhay ay 4. So, namatay yung isang dahon. So, ito hindi siya, hindi to madiba. Chihuahuensis to siya. Baby ni Chihuahuensis. So, ito lang ang 1, 2, 3, 4. Ayan. So, mayroon na siyang ugat. Ayan. So, ito nasa loob to ng bahay. Kaya, ayan, nagkaroon siya ng baby. Pero kung iniwan ko to siya sa labas during winter time, matutulog siya. So, mag-aantay muna siya ng spring, saka siya magkaroon ng baby. Kaya, nandun to sa loob. Pati yung pinakapuno, pati ito.
nilagay ko sa loob ng bahay kasi malamig sa labas. Ayan. So ngayon ko lang siya nilabas. So yun guys, ang the best na mag-cuttings ay spring and autumn. Yung hindi sobrang lamig, hindi din sobrang init. Ayan. So, yun lang ang ma-share ko sa inyo guys. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. And thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!